Magandang gabi. Oras na para bumalik tayo sa mga kwentong magpapagising sa ating diwa. Ito ang kwentong kilabot. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Ito ay pinamagatang Ang Pamanang Kaldero. Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kagubatan, may isang matandang albularyo na kilala bilang Aling Tarsila. Siya ang tagapangalaga ng Pamanang Kaldero. Isang sisidlang nagdadala ng swerte sa kabuhayan, ngunit kabaligtaran ang kapalit nito. Buhay, kapalit ng buhay. Kaluluwa, kapalit ng kabusugan. Mila, Lola, totoo po ba ang sabi nila? Na dito natin kinuha ang lahat ng yaman natin? Aling Tarsila, mahina, paos, pero matatag. Apo Mila, ang kalderong ito'y pinagpasa-pasahan na ng ating angkan. Ito ang bumuhay sa atin. Pero tandaan mo, kapag ito'y binuksan nang wala sa tamang pag-iisip, ikaw ang lulunukin nito. Sa bawat hinalo ni Aling Tarsila, isang panalangin ang binibigkas. Ngunit ang panalangin matagal nang walang bisa. Dahil ang nilalang na nakakulong sa ilalim ng kumukulong sabaw, matagal ng gutom. Sa lamay ni Aling Tarsila, Mila, bulong. Lola, sana napatawad mo ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko itong iwan mo. Lusing. Iha, wag mo na sanang galawin ang kaldero. Ipahinga mo na ang mga kaluluwa. Isara mo ang kubo. Ipako mo ang pinto kung kailangan. Mila, mahina, parang naiinis. Hindi po ba kabaligtaran? Kung ito ang bumuhay sa atin noon, ito rin ang magpapatuloy ng buhay ko ngayon. At doon nagsimula ang gutom. Gutom na hindi kayang pawiin ng kanin at sabaw lang. Gutom ng laman. Gutom ng kaluluwa. Walang kamalay-malay si Mila, bumabalik na ang mga aninong matagal nang nakakulong sa kaldero. Lumipas ang 4 na gabi matapos mailibing si Aling Tarsila. Sa gitna ng katahimikan, bumalik si Mila sa lumang kubo ng kanyang lola. Isang bagay ang bumabagabag sa kanya. Ang pamanang kaldero na mahigpit na nakalak sa ilalim ng lumang kusina. Mila, bubulong, nag-aalinlangan. Lola, patawad. Pero kailangan ko ito. Wala na kaming pera. Kung totoo ang sabi mo na magpapakain ito ng marami, hindi ko na ito palalagpasin. Unti-unting binuksan ni Mila ang kaldero. Sa loob tila wala naman kundi lumang abo at alikabok. Ngunit nang inilapit niya ito sa kalan, may mainit na simoy na bumungad. Parang humihinga ang sisidlan. Bulong, halos di marinig. Isubo mo, pakainin mo kami. Mila, naguguluhan. Sino ka? Sino kayo? Hindi na niya pinansin ang tinig. Pinuno niya ang kaldero ng tubig. Piniga ang ilang rekado mula sa lumang aparador. Niluto ang unang sabaw na magpapabuhay muli sa karinderyang iniwan ni Aling Tarsila. Mila, mahina ang boses, nanginginig. Para ito sa kinabukasan natin. Kinabukasan, bumalik kang buhay sa kubo. Isinilid ni Mila ang nilutong sabaw sa mga baunan at itininda sa palengke. Nakita niya ang mga dati nilang suki, gutom na gutom, nakangiti habang lumalapit. Customer 1. Mila, may lugaw ka ulit? Ang tagal naming hindi nakatikim ng luto ng Tarsila Mila, masaya pero may kaba. Oo ate, subukan nyo ito. Swertehin tayo. Ngunit sa bawat mangkok na isinasandok, tila ba may mainit na aninong sumisingaw mula sa sabaw. Walang nakakakita, maliban kay Mila. Mila, bulong sa sarili. Hindi ito totoo, baka pagod lang ako. FX, biglang pumutok ang ilaw sa karinderya. Tunog ng pinggan na nahulog at nabasag. Napalitan ng saya ang takot. Sa unang linggo, doble ang benta ni Mila. Nagbalik ang kliyente, nagkaroon siya ng bagong puhunan. Ngunit kapalit ng busog, may nawalang alagang hayop ang mga taga-baryo. Una, ang mga pusang gumagala. Sunod, ang mga tandang ng kapitbahay. Akala ng lahat, aswang. Ngunit ang aswang, siya mismo ang may dalang sandok. Lumipas ang mga araw at dumami ang bumabalik kay Mila. Ang dati at tahimik na kubo, ngayon ay palaging may pila. Ngunit kapalit ng bawat mangkok ng lugaw at ulam,
ay kabawasan ng buhay sa baryo. Customer 2, babaeng boses, excited. Ang sarap ng sabaw mo, Mila. Parang may kakaibang sangkap. Ano bang sekreto mo? Mila, napipilitan ng tawa, nangingilid ang pawis. Ha? Recipe po ni Lola. Pinagpala raw na kaldero. Swertehin daw tayo lahat. Bulong, palakas ng palakas. Isubo mo pa. Pakainin mo kami. Nagsimula ang mga balita ng nawawalang bata. Una, ang anak ng tindera ng gulay. Isang hapon lang nawala. Sunod, ang kambal ng kapitbahay na naglalaro sa bakuran. Walang bakas, pero sa kaldero, may lumulutang na piraso ng tela. May buhok na sumasabit sa sandok. Mila, umiiyak, galit na boses. Hindi ito totoo. Karne lang ito, karne lang. Tuwing madaling araw binabangungot si Mila. Sa kanyang panaginip nakatayo siya sa harap ng napakalaking kaldero. Sa paligid, mga kaluluwang hubad, basang-basa ng dugo, walang mata. Lahat sila nakatingin sa kanya. Multo na bata, mahinang boses, putol-putol. Ate Mila, gutom. Gutom kami. Mila, sumisigaw. Ayoko na. Aling Tarsila, nagpapakita sa panaginip, duguan ang mukha, nanginginig ang tinig. Apo, isara mo na ang pamanang kaldero bago ikaw ang sunod na ihalo. Kapitbahay, bulungan. Narinig mo ba? Si Mila raw may kinalaman. Tignan mo, umunlad siya ng biglaan pero sunod-sunod ang nawawala. Iba pang kapitbahay. Hindi kaya? Sumpa ang dala niya? Sa kabila ng balita, tuloy ang pagbili ng mga tao. Dahil sa gutom, walang takot ang laman. Mila, bulong. Patawad po, patawad sa lahat ng niluluto ko. Pero ang kaldero, hindi lang sisidlan ng ulam, ito'y libingan ng mga ligaw na kaluluwa. At ang multo ng baryo, isa-isa nang bumabalik para kunin ang kanilang parte. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumalalim ang bangungot ni Mila. Ang mga multong minsan niyang pinakain sa pamanang kaldero. Ngayon ay siya ang pinapakain ng takot. Pinsan ni Mila, sigaw mula sa labas. Mila, buksan mo to. Alam kong may tinatago ka. Mila, umiwas ng tingin. Wala kang dapat makita rito. Umalis ka na. Pinsan, lumapit sa kalan, naamoy ang sabaw. Mila, anong niluluto mo? Bakit may buhok? Mila, iyak, desperado. Wala kang alam. Kailangan ko ito. Kailangan nating mabuhay. Pilit na hinila ng pinsan ng kaldero para itapon ito. Ngunit sa mismong sahig, tila ba idinidikit ng mga ugat ang pamanang kaldero. Kumapit ito sa lupa, dumidikit sa kahoy, parang may sariling buhay. Multong bata. Huwag mo kaming alisin, huwag mo kaming gutumin. Pinsan, sigaw. Mila, sunugin natin to, pati kubo mo, tapos na ang sumpang to. Mila, nanginginig, biglang napatingin sa kawalan. Hindi mo naiintindihan, kahit sunugin mo, babalik ito. Sa huling pagkakataon, sinubukan ni Mila na takasan ang kaldero. Isinilid niya ito sa sako. Binitbit niya palabas ng baryo habang bumubuhos ang ulan. Ngunit sa bawat hakbang, lalong bumibigat ang sisidlan. Parang humihigop ito ng laman ng kanyang katawan. Mila, hingal, namumutla. Konti na lang, sunugin ko na to. Aling Tarsila, multo, boses, mula sa hangin. Hindi mo matatapos ang sumpa, apo, sapagkat ikaw ang pinakamasarap na putahe. Doon kinain siya ng multo ng lahat ng pinatay niya. Hinila siya ng kaldero, isinubo sa kumukulong sabaw, habang ang kanyang huling hininga ay nilamon ng pamanang kaldero. Kinabukasan, natagpuan ang kaldero sa gitna ng gubat. Wala na si Mila. Wala ring bakas ng katawan niya. Tanging mga buto at hibla ng buhok ang lumulutang sa nanahimik na sabaw. Lumipas ang ilang araw matapos ang pagkawala ni Mila. Tahimik ang baryo. Ngunit ang katahimikang iyon, isa lamang palatandaan na may bagong nagmamasid, naghihintay ng susunod na magugutom. Bata Jen, nakakakita ng kaldero. Uy, ano yan? Bata Du, kinakalikot. Kaldero, ang bigato. Baka kay Aling Tarsila to dati? Bulong, halos di marinig.
isubo mo kami. Pakainin mo kami. Sa muling pagbukas ng kaldero, muling bubuksan ang gutom na matagal nang nakagapos sa lupaing iyon, sapagkat ang pama ng kaldero, hindi lang basta sisidlan ng ulam, kundi libingan ng mga kaluluwang hindi matahimik. At kung may bagong bibitaw ng sandok, may bagong maglalaho sa dilim. Ganito ipinapasa ang gutom at ganito ipinapamana ang lagim. Multong tinig, sabay-sabay, mababa. Ikaw ang susunod, ikaw ang susunod, ikaw ang susunod. Mulingat ka, kung sakaling ikaw ang mapadaan sa baryong ito. Baka sa susunod na sandok ng sabaw, ikaw ang sangkap. Ito ang kwento ng pamanang kaldero, isang pamana na bumubusog, kapalit ang kaluluwa. Magandang gabi at sana'y busog ka, hindi gutom, sapagkat sa gutom bumabalik ang lagim. Wakas, kung may kwento ka ng sariling lagim, i-share mo sa comments. Mag-subscribe para sa mas marami pang kilabot na kwento. Magandang gabi. Oras na para bumalik tayo sa mga kwentong magpapagising sa ating diwa. Ito ang kwentong kilabot. Ang kwentong ito ay pinamagatang ang sumpa ng manananggal. Sa bawat baryo na nilulunod ng dilim, may mga kwento ng mga nilalang na nabubuhay sa gutom at takot. Sila ang mga nilalang na hindi basta-basta namamatay sapagkat ang kanilang laman ay sumpa at ang kanilang pakpak ay ang anino ng ating kasalanan. Isang gabing binabayo ng bagyong habagat sa gilid ng baryo San Roque, isang babaeng nagdadalang tao ang mag-isang naghihintay ng kanyang inaasam na anak. Liza, ha, Diyos ko po, tulungan niyo po ako. Jose, saan ka na ba? Jose, hingal. Liza, sandali lang, tatawagin ko si Aling Marta, maghihilot sa'yo. Ngunit bago pa siya makalayo, narinig niya ang pagaspas ng pakpak sa bubungan. Mabigat, parang may matang nakasubsob sa pawid. Jose, takot. Sino yan? Sino ka? Lumayas ka. Mga kapitbahay, tulungan niyo kami. Liza, huling hiyaw. Diyos ko po. Jose, Liza, hindi pwede. At nakita niya ang pinakamasakit na tanawin. Ang kanyang asawa, nakatihaya sa banig, ang sinapupunan ay wala ng laman. Sa labas ng bintana, may aninong lumilipad papalayo. Pakpak na madugong humahampas sa ulan lolotasyo. Manananggal. Isang sumpa na bumabalik-balik. Sapagkat sa ilalim ng ating balat ay may gutom na hindi namamatay. Kinaumagahan matapos ang madugong gabing iyon, dumanas ng matinding takot ang buong baryo. Ngunit ang buhay ay tuloy-tuloy sapagkat kailangang mabuhay ang mga naulila at magpatuloy ang mga may bitbit na buhay sa kanilang sinapupunan. Dumating si Isabel, isang batang hilot na galing sa kabilang baryo, bitbit ang maleta at kumpol ng dahon ng sambong. Kabado, ngunit determinado siyang maglingkod sa mga kababaihang nagdadalang tao. Isabel, magandang araw po sa inyo. Ako po si Isabel, ang bagong hilot na ipinadala ni Aling Marta. Aling Pina, yan ba ang papalit kay Marta? Ang bata naman, baka matakot yan. Aling Sabel, Sheesh, baka marinig ka. Di ba't sinasabi ni Tasyo, pag may hilot, may bumubuntot na nilalang? Aling Pina, oo nga. Lalo na kung buntis, mas mabango raw ang dugo kapag sariwa. Naririnig ni Isabel ang mga bulungan pero pinilit niyang ngumiti. Ang kanyang amay hilot din noon, kaya't ito'y sinumpaan niyang ipagpapatuloy ang naiwang tungkulin. Isabel, mahina, bulong sa sarili. Hindi ako matatakot. Ang bawat buhay na ilaluwal ko, ilalayo ko sa dilim. Ngunit sa bawat ngiti niya, may mga matang nakatanaw mula sa malayo, mga matang hindi tao, mga matang gutom. Aling Pina, mas lalong mahina, halos di marinig. Sana kayanin niya, baka siya naman ang hilain sa bubong. Lolo Tasyo, hindi lahat ng hilot ay pinapalad, ang iba'y nagiging handog para ang iba'y mabuhay.
Sa gitna ng pagdadalamhati ng baryo, ang lumang kumbento ng San Roque ay naging pugad ng katahimikan, ngunit ang katahimikang ito'y puno ng lihim at kasinungalingan. Doon unang nasilayan ni Isabel ang dayuhan, si Lucia. Isang magandang dalagang may mapupungay na mata. Tila walang bahid ng takot sa mata ng sinuman. Madre Consuelo, pabulong. Padre Orly, siya po ang dalagang humingi ng tulong. Wala raw siyang matuluyan. Padre Orly, kung ganon, dito na muna siya. May silid kami sa likod ng kumbento. Isabel, bahagyang nagulat. Magandang araw po, Padre. Sino po siya? Padre Orly, Isabel, siya si Lucia. Galing siya sa kabilang lalawigan. May inaasikaso raw na pananaliksik tungkol sa mga alamat ng Visayas. Lucia, mamong ngiti, malamig ang tinig. Ikaw ang hilot, di ba? Narinig ko ang pangalan mo sa palengke. Maraming buntis dito. Delikado, di ba? Isabel, may kaba pero pilit na magalang. Oo, delikado po. Pero ginagawa ko ang lahat para ligtas ang mga ina. Kayo po ba? May pamilya kayo dito? Lucia, bahagyang tumawa. Wala, ako lang. Palaboy-laboy, kung saan ako dalhin ng hangin, doon ako nabubuhay. Sa ilalim ng mapanlinlang ng ngiti ni Lucia, napansin ni Isabel ang kakaibang anino. Tila ba ang kanyang likuran ay hindi lamang balikat, kundi may nakaumbok na kung ano? Padre Orly, Isabel, pakitulungan mo siyang ayusin ang kanyang silid. Pahinga ka muna pagkatapos. Marami ka pang ipapaanak na aalagaan. Lucia, mahinang bulong kay Isabel. Alam mo ba kung bakit tinatawag nilang sumpay ang nilalang na iyon? Dahil minsan, pinipili nilang mabuhay kasama tayo. Isabel, kinilabutan, bumubulong sa sarili. Anong ibig mong sabihin? Lucia, maikli, may bahid ng lamig. Wala, mapapansin mo rin sa tamang oras. Lumabas si Isabel sa silid na may tanong sa isipan, sino si Lucia? At bakit parang pamilyar ang lamig sa kanyang mga mata? Lolo Tasio, minsan ang pinakamapanganib na bisita ay hindi kumakatok sa pinto, kundi pumapasok sa ating mga panaginip. Hindi mapalagay si Isabel matapos ang kakaibang pakikiharap kay Lucia. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang tanong, sino siya? Bakit tila kilala niya ang nilalang sa mga alamat? Nais niyang humanap ng sagot, kaya't sa ilalim ng liwanag ng gasera, bumisita siya kay Lolo Tasio, ang bulag na albularyo na bantay ng mga lumang kwento. Isabel, Lolo Tasio, ako po ito. Isabel, Lolo Tasio, mahinang boses, paos. Halika, Hija, umupo ka rito. Lamig ng hangin, ano? Tumatango. Alam ko kung bakit ka narito. Isabel, Lolo, totoo po ba ang sinasabi nila? May manananggal po ba talaga? At bakit parang alam ni Lucia ang tungkol sa kanila? Lolo Tasio, Lucia, alam mo ba kung sino ang unang biktima ng sumpa dito sa San Roque? Isabel, naguguluhan. Hindi po, sino po? Lolo Tasio, boses na tila nagmumulto. Isang dalagang nagngangalang Salud. Maganda siya, mabait. Anak ng isang paring Kastila at isang katutubong babae. Pero noong siya'y nabuntis ng lalaking di niya asawa, tinakwil siya ng simbahan. Lolo Tasio, sabi nila, sa ilalim ng punong balete doon siya nagdasal na sana'y hindi niya isilang ang batang walang pangalan. Ngunit ang punong iyon ay hindi lang punong balete. Iyon ang lagusan ng mga gutom na nilalang. Isabel, kinilabutan. Ano pong nangyari kay Salud? Lolo Tasio, isinumpa siya. Nang gabing iyon, ang kanyang katawan ni nahati, ang kalahati lumipad, at mula noon, bawat babae sa kanyang dugoy, ipinapanganak na may bitbit na uhaw na hindi kayang lunasan ng pagkain o tubig. Dugo lang. Bata. Laman. Isabel, bulong sa sarili. Lucia, Salud, magkaugnay ba sila? Lolo Tasio, hindi lahat ng bisita ay dapat tinatanggap, Hija. Sapagkat minsan,
ang pinakamatamis ng ngiti ang may dalang pinakamatinding gutom. Kinilabutan si Isabel. Ang mga mata ni Lolo Tasio, bagamat bulag, ay tila nakikita ang dilim na gumagapang sa bawat sulok ng baryo. Lolo Tasio, bulong na parang orasyon. Bantayan mo ang mga bubong, Hija. Kapag narinig mo ang pakpak, huwag kang titingala. Magdasal ka na lang. Dahil kung makita ka niya, maaamoy ka niya. At kung maamoy ka niya, ikaw na ang susunod. Isabel, mahinang tinig, nanginginig. Patawad po, Lolo Tasio. Ano pong dapat kong gawin? Lolo Tasio, asin, bawang, langis na may dasal. Pero tandaan mo, Hija, hindi lahat ng halimaw ay lumilipad. Yung iba, kasama mo sa hapagkainan. Sa gabing yon, tuluyang lumalim ang takot ni Isabel, sapagkat ang kanyang sinumpaang tungkulin ay hindi lang magpaanak, kundi magligtas ng mga buhay mula sa mga gutom na pakpak. Dumating ang gabi na kinatatakutan ni Isabel, ang kanyang unang tungkulin bilang hilot sa baryo San Roque, isang sanggol ang isisilang sa gitna ng unos. Sa loob ng isang maliit na kubo, ang ilaw ng gaseray kumikislap-kislap, habang ang buntis na si Aling Rosa ay halos mawalan na ng malay sa hirap. Aling Rosa, hingal, paos. Isabel, tulungan mo ako. Diyos ko po, iligtas niyo kami. Isabel, humikbi, nanginginig ngunit pinipilit ang tapang. Kaya mo yan, Aling Rosa. Malapit na po. Sa gitna ng kanyang paghilot, naramdaman ni Isabel ang kakaibang lamig na dumampi sa kanyang batok. Parang may mga matang nakatitig mula sa itaas, mga matang gutom. Aling Rosa, humikbi, mahina. Ano yon, Isabel? May tao ba sa bubong? Isara mo ang bintana. Isabel, nagmamadali. Huwag po kayong gagalaw, akin na po. Huminga kayo ng malalim, isa pa. Napatitig si Isabel sa bintana. Sa kislap ng kidlat, nasulyapan niya ang balangkas ng nilalang, kalahating katawan, malalapad na pakpak at bitukang humahampas sa hangin. Isabel, bulong sa sarili, nanginginig. Manananggal. Aling Rosa, humihikbi, halos mawalan na ng ulirat. Isabel, patawad. Anak ko. Sa isang huling kirot, iniluwal ni Aling Rosa ang sanggol. Nanginginig si Isabel habang binalot niya ito sa kumot. Alam niyang ang sanggol na iyon ang gustong lamunin ng gutom na pakpak. Isabel, mahinang dasal. Ama namin, sumalangit ka nawa, huwag mo kaming pabayaan. At sa kabila ng bagyo, narinig niya ang malalayong pag-aspas. Ang manananggal ay umalis, gutom, ngunit bigo. At alam niyang babalik ito, sapagkat ang ganitong uhaw ay hindi kayang tigilan ng isang sanggol lamang. Lolo Tasio, isang buhay ang nailigtas ngayong gabi, ngunit bawat buhay na isinisilang ay parang bituin sa dilim. Palaging may aninong gustong lamunin ang kanyang liwanag. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na mapalagay si Isabel. Habang nagpapahinga ang buong baryo, siya'y lumapit sa kumbento upang silipin ang misteryosang si Lucia. Ang babaeng tila walang pinagmulan at walang iniwan kundi mga tanong. Dahil may narinig siyang bulungan mula sa mga madre, may mga halamang pinatuyo, may asin at pulang sinulid sa silid ng dayuhan. Isabel, mahinang bulong sa sarili. Anong ginagawa niya sa mga halamang yon? Bakit parang hindi para sa gamot? Tahimik niyang binuksan ang maliit na baul na iniwan ni Lucia sa ilalim ng kanyang kama. At doon niya nakita ang mga bagay na nagpapatayo ng kanyang balahibo. Isabel, takot. Mga dahong itim, sambong na pinatuyo. Pero bakit may pulang sinulid na nakabalot at asin na parang nilagay sa maliit na supot? Nakasulat sa piraso ng papel ang kakaibang orasyon, isang lumang wikang Espanyol na pinagsama sa salitang Bisaya. Sangre fresca, cuerpo partido, vuelo sin fin. Isabel, kinakabahan. Dugo,
katawan. Walang katapusang paglipad. Diyos ko, orasyon para sa manananggal ito. Napatigil si Isabel. Sa labas ng bintana, aninag niya ang anino ni Lucia. Nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatalikod, tila may inaawit na hindi maunawaan. Lebsia Lucia, mahina, walang lingon. Kuerpo partido, buwelo sin fin, gutom ay kalayaan, dugo ay kaligtasan. Napaatras si Isabel, nanginginig ang kamay. Ngayon niya naunawaan, ang dayuhang ito ay hindi basta dayuhan, siya ang tulay. Ang laman at dugo ay handog niya sa halimaw na lumilipad sa dilim. Isabel, bulong, halos di marinig. Hindi lang siya tao, siya ang tagapangalaga ng sumpa. Lolo Tasio, ang mga lihim ay parang punong ugat. Ano man ang iyong hukayin, may kasabay na nilalantad na hindi mo kayang isara. At sa gabing iyon, alam ni Isabel na ang kanyang laban ay hindi lang laban sa nilalang sa bubong, kundi laban sa taong nagbibigay rito ng lakas na bumalik at muling maghasik ng gutom. Hindi na nakatiis si Isabel. Hindi sapat ang kaalaman mula sa mga bulong ni Lolo Tasio. Kailangan niyang makita ang ugat ng lahat, kung saan ipinanganak ang gutom na nagpapalipad sa halimaw sa gabi. Bit-bit ang gaserang kumikislap. Tahimik siyang bumagtas sa masukal na gubat. Doon, sa pinakagitna, naroon ang pinakamatandang punong balete ng San Roque. Isabel, huminga ng malalim, bulong sa sarili. Dito raw ipinanganak si Salud, dito siya isinumpa. Kung may paraan para putulin ang sumpa, baka dito ko rin makikita. Ang mga ugat ng balete bumabalot sa lupa, na parabang palad na nagtatago ng libingan. Sa ilalim nito, may mga buto, may mga kwentong hindi binibigkas. Bulong ni Salud, mapanglaw, malayo. Wala akong balak, sumpain ang mga anak ko. Hindi ko sila gustong gutumin. Isabel, takot, nanginginig. Sino ka? Salud? Ikaw ba yan? Bulong ni Salud, bawat pakpak, bawat katawan ay kalansay ng aking pagkakasala. Ngunit ang uhaw ay hindi na akin. Pinasa ko na, ipinanganak sa bawat dugo. Mula sa itaas, dumapo ang aninong kalahating katawan. Ang kanyang mga matay naglalagablab, puno ng gutom na hindi mauubos. Isabel, pigil ang hinga. Hindi ako aalis, hindi ako natatakot. Ano man ang sinumpa mo, Salud, kaya ko itong tapusin. Manananggal, hindi mo kayang putulin ang gutom. Ang laman mo'y handog, ang dugo mo'y pangako. Ngunit bago tuluyang sunggaban si Isabel, isang anino ang humarang. Si Lolo Tasio, nakaalalay, may hawak na bote ng langis at bawang. Lolo Tasio, paos, parang orasyon. Lumayas ka, sa ngalan ng dugo't asin. Sa ilalim ng liwanag, bumalik ka sa pugad mong pugot. Sa isang kisap mata, naglaho ang nilalang sa dilim at iniwan si Isabel na lumuluhang nakaluhod sa lupa ng balete. Isabel, humihikbi. Lolo Tasio, paano natin ito matatapos? Lolo Tasio, mahinang bulong. Ang ugat ay nasumpa sa dugo. Ang sumpa ay mapuputol lamang sa pamamagitan ng handog o pag-aalay ng sarili. At sa ilalim ng balete naukit sa puso ni Isabel ang tanong, handa ba siyang ialay ang sarili para matapos ang gutom na ito? Mula nang masilayan ni Isabel ang balete at ang aninong lumilipad, hindi na siya makatulog. Araw at gabi, bumabalik ang mga tinig ni Salud, Lucia at ng halimaw na gutom. Isabel, mahinang bulong. Kung dugo lang ang hinihingi, bakit hindi pa ito matapos-tapos? Bakit hindi na lang ako, kung ako ang mag-aalay? Narinig ito ni Lolo Tasio, nakaupo sa sulok ng kubo, hawak ang lumang rosaryo na gawa sa buto. Lolo Tasio, paos, matatag. Hija, hindi iyan basta buhay lang. Ang sumpay hindi gutom ng isa, kundi gutom ng marami. Kung ikaw ang ialay, sandali lang silang mawawala, babalik
at babalik din. Isabel, may galit, nanginginig. Wala bang katapusan ito, Lolo? Lahat na lang inaalay, laman, dugo, dasal. May silbi pa ba ang pagiging hilot ko kung bawat sanggol ay hinahabol ng pakpak? Tumayo si Lolo Tasio, marahan, tila huling pagkakataon na magtuturo. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang isang pirasong papel na tinupi ng 3 beses. Lolo Tasio, ito ang huling orasyon, isang sumpa na kayang ibalik ang uhaw sa kanyang pinagmulan. Ngunit may kabayaran, ang magdarasal nito hindi na muling babalik. Isabel, malalim na buntong hininga. Ibig sabihin, ako ang magiging balon ng gutom? Lolo Tasio, oo, sa dugo mo matatapos ang linya. Pero sa dugo mo rin mananatili ang mga sigaw. Sa ilalim ng balete, ikaw ang magiging bantay. Sa labas, naroon si Lucia, nakatayo sa dilim, nakangiti, tila alam ang desisyong ginagawa sa loob. Lucia, mahina mula sa labas. Anong silbi ng pag-aalay kung ang mga tao mismo ang may pinakamasarap na kasalanan? Isabel, matatag na, umiiyak. Kung ako ang huling haharap, ako na ang magbabantay kahit habang buhay, basta walang sanggol na muling mauubos. Sa gabing iyon, humawak si Isabel sa papel na pinasa ni Lolo Tasio. Binasa niya ang mga salitang pinagbabawal, dasal na hindi dasal, kundi pagkakadena sa sariling laman. Isabel, orasyon, bulong, sangre, kuerpo, buwelo sin fin. Ako ang huling lagusan, ako ang pinto. Sa akin magwawakas ang gutom. Sa isang kisap mata, bumuka ang ugat ng lupa sa ilalim ng balete. Tila nilamon nito ang tinig ni Isabel at kasabay nito, ang malamig na pakpak ay unti-unting naglaho sa langit. Lolo Tasio, bulong, lumuluha. Patawad, hiha. Hindi lahat ng bayani ay inaawit, ang ilan ay binabaon kasama ng mga ugat. At sa ilalim ng balete, isang bagong bantay ang isinilang, hindi bilang halimaw, kundi bilang kaluluwa ng baryong matagal nang binabantayan ng mga bituin. Sa paglipas ng bagyo, sumikat ang unang sinag ng araw sa baryo San Roque. Tahimik ang hangin, walang pakpak na dumadapo sa bubong. Wala nang mga mata sa dilim. Si Aling Rosa, na nagluwal ng sanggol sa gitna ng unos, ay nagising na yakap ang kanyang anak. Ligtas, walang banta ng pangil o bituka na dadapo sa bubong. Aling Rosa, mahinang tinig, tulala pero payapa. Salamat, salamat, Isabel. Si Lucia, tuluyan siyang naglaho. Wala na siyang iniwan kundi ang mga tuyong dahon at pulang sinulid na sinunog ni Lolo Tasio, kasabay ng huling alaala ng babaeng minsang tagapag-alaga ng sumpa. Lolo Tasio, paos, halos bulong. Wala nang ibang gutom na babalik dito, pero kung magbabalik man, alam nilang may nakabantay. Sa pinakagitna ng gubat, sa ilalim ng punong balete, nanatili ang malamig na hangin, parang may mga matang nakasilip mula sa pagitan ng mga ugat. Tinig ni Isabel. Malamig ngunit payapa. Bantay ako ng liwanag at dilim. Ako ang hangganan ng gutom at laman. Ako ang ina na hindi naiiyak muli. Ang baryo'y nabubuhay muli sa ilalim ng araw. Ngunit bawat sanggol na isisilang, bawat ina na magluluwal ng buhay, ay hawak ang dasal na walang pakpak ang dadapo sa bubong nila. At kung may maririnig man silang bulong mula sa punong balete, alam nilang isa lamang itong paalala na may isang hilot na nag-alay ng lahat para ang bawat bagong umaga ay manatiling buhay at hindi pagkain ng gutom na sumpa. Sa baryo San Roque, ang kwento ni Isabel ay hindi isinulat sa libro. Siya ang nagbantay para wala nang bitukang kakalas mula sa katawan. Wala nang manananggal na lilipad para maghanap ng buhay na sususo ng dugo sa bubong. Ngunit ang mga ugat ng balete, kahit anong panahon, ay nakabaon. Isang paalala na minsan, may nag-alay ng buong sarili para tapusin ang gutom. Kung may kwento ka ng sariling lagim,
i-share mo sa comments. Mag-subscribe para sa mas marami pang kilabot na kwento. Magandang gabi. Oras na para bumalik tayo sa mga kwentong magpapagising sa ating diwa. Ito ang kwentong kilabot. Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Kaharian ng Mga Aswang. Sa liblib na baryo ng Maligaya, walang sikreto ang hindi inaamoy ng hangin. Isang lamay ang naging dahilan para bumalik si Teresita, ang anak na matagal nang itinatakwil at pinaniniwala ang tagapagmana ng sumpa. Teresita, mahinang bulong sa sarili. Bakit parang mas malamig dito? 10 taon din akong hindi bumalik, pero ganito pa rin ang amoy, lupa, dahon, dugo. Bawat bata na naglalaro sa kalsada ay biglang titigil kapag siya'y lumalakad. Mga matandang nakapwesto sa silong ng bahay, bulungan, sulyapan. Matandang babae. 1. Pabulong, garalgal. Ayun na ang apo ni Aling SK. Siya raw ang susunod. Matandang babae. 2. Marahang tinig. Huwag mong titigan, baka matawag ang gabi. Aswang ang dugong yan. Sa harap ng lumang bahay, naroon ang burol ni Aling Iska, ang lola niyang bantog, hindi lamang bilang hilot, kundi bilang tinaguriang ina ng mga anino. Sa tabi ng kabaong, naroon ang matandang albularyo, si Mang Kanor, ang tagapag-ingat ng mga lihim ng baryo. Teresita, maingat na bumulong. Lola, kung alam ko lang na ganito kabigat ang iniwan mo. Mang Kanor, paos na tinig. Iha, Teresita, hindi lahat ng bangkay ay tahimik. Hindi lahat ng lamay ay para sa patay. Teresita, napatitig. Anong ibig mong sabihin, Mang Kanor? Mang Kanor, bago siya pumanaw, may iniwan siyang susi. Hindi bakal, hindi yaman, susi ng dugo, iha. At ikaw ang pintuan. Ang malamig na hangin ay tila biglang umihip mula sa ilalim ng kabaong. Sa isang kisap mata, nakita ni Teresita ang aninong tila gumapang sa dingding. Katawan na parang kumikislot, mata na dilat sa dilim. Bulong mula sa kabaong, mapanglaw, malayo. Dugo, laman, gutom. Teresita, napaatras, nanginginig. Ano yon? Narinig mo ba yon, Mang Kanor? Mang Kanor, tila walang pakialam, tuloy sa paghawak ng rosaryo. Sanay ka dapat, iha. Sa baryong ito, ang patay ay laging may gustong kainin. Bumalik ka na at di ka na muling makakaalis. Sa unang gabi ng kanyang pagbabalik, alam na ni Teresita na hindi kabaong ang pinakadelikado, kundi ang dugo niyang inaasam-asam ng gutom na matagal nang pinapasan ng baryo Maligaya. Ang lamay ni Aling Iska ay hindi basta pagdadalamhati, ito'y bantay ng mga espiritu. Ang bawat kandila sa sulok ay nagsisilbing tanikala para hindi makawala ang gutom na matagal nang nakagapos sa bangkay. Nakatitig si Teresita sa kabaong, hindi mapalagay, sa bawat kaluskos ng sahig, para bang may aninong sumusunod. Teresita, Lola, kung may iniwan kang ang susi, saan ko ito hahanapin? Bumaba siya sa silong ng bahay, ang lugar na pinagbabawal sa mga bata noon pa man. Dito raw itinago ang mga anting-anting at banga ng mga aswang na nagtatago bilang tao. Mang Kanor, mula sa likod, paos na boses. Iha, wag mong gagalawin lahat. Ang iba diyan ay buhay pa, kahit patay na ang katawan. Teresita, nagulat. Mang Kanor, sumusunod ka pala sa akin? Mang Kanor, mabagal. Ako ang bantay ng lamay at bantay mo rin. Kung hindi mo kayang harapin ang laman ng banga, mas mabuting bumalik ka sa Maynila. Sa pinakagitna ng sailong, nakita niya ang lumang banga, nababalot ng pulang tela na may burda ng mga lumang simbolo. Mabigat ang amoy, dugo, laway, at bulok na laman. Teresita, napapang-iwi. Ano to? Amoy bangkay. Sa ilalim ng tela, may nakaukit na pangalan, Teresita de la Cruz, taga-pagmana. Sa loob, mga kuko, buhok,
at tinuyong puso ng hayop, nakabalot sa balat ng ahas. Mang Kanor, bulong na parang orasyon. Ang puso na yan, kapag isinumpa, nagiging palatandaan. Kapag kinain, ikaw ang magiging ugat at sanga. Teresita, napaatras, nanginginig. Hindi ako aswang, hindi ko to kakainin. Mang Kanor, hindi mo kailangan, pero ang gutom, iha, kusang dumarating kapag oras na. Tanong ko lang, handa ka bang tanggapin o pipiliin mong labanan ang sariling laman? Biglang bumigat ang hangin. Mula sa butas ng silong, aninag ni Teresita ang dalawang matang pula. Nakadapo sa bubong, nakatingin sa kanya habang hawak niya ang banga. Bulong mula sa dilim. Dugo, ikaw, pintuan. Sa gabing yon, naukit sa isipan ni Teresita ang mga tanong. Sino siya kung hindi bahagi ng lahing ito? Saan siya tatakbo kung ang dugo niya mismo ang nagbubukas ng pinto para sa gutom na di kayang itapon? Nang sumunod na gabi matapos ang lamay, hindi mapakali si Teresita. Nakaupo siya sa lumang papag sa selong, hawak ang banga na may pangalan niya. Iniisip kung tatakpan o sisirain. Teresita, mahinang bulong, nanginginig. Hindi ako gutom. Hindi ako kagaya nila. Ngunit sa bawat pintig ng puso niya, may naririnig siyang sigaw. Parang tinig mula sa loob ng banga na tumatawag sa laman. Bulong. Tikman mo. Ikaw ang ugat. Tikman mo. Sa labas ng silong, isang manok ang biglang kumaluskos. Parang hinahabol ng kung ano. Lumapit si Teresita para tingnan kung may pumasok na pusa. Teresita, nagulat. Hala, manok. Sinong kumuha? Sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niya ang mga balahibo, basa ng dugo. Ngunit walang bakas ng kagat ng hayop. Sa halip, parang kamay ang umagaw. Mang Kanor, lumabas mula sa dilim, konsmem, paos. Huwag mong sabihin na hindi mo nararamdaman, iha. Hindi hayop ang dumampot niyan. Teresita, halos pabulong. Mang Kanor, ano ang nangyayari sa akin? Mang Kanor, ang gutom ay dugo. Hindi gutom ng tiyan, gutom ng lahi. Lahat ng aswang dumadaan sa unang pagkagat. Ikaw ang susi kung mananatiling buhay ang lahi nila. Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo. 3 manok at 1 pusa ang nawawala. Wala ni anino ng asong ligaw. Pero sa palad ni Teresita, may natuyong dugo na hindi niya maalala kung paano napunta roon. Teresita, nangingilid ang luha. Hindi ako aswang. Pero habang sinasabon niya ang mga palad, amoy na amoy niya ang bango ng dugo, para bang bulaklak na sumisibol sa ilalim ng kanyang dila. Bulong mula sa loob ng banga. Tikman mo. Sa gabing iyon, alam ni Teresita na hindi na siya makakatulog. Ang banga sa silong ay hindi lamang lalagyan. Ito'y munting kaharian na binubuksan ng gutom. At siya ang pintuan. Ilang araw matapos niyang makita ang laman ng banga, si Teresita ay hindi na muling nakatulog ng mahimbing. Bawat gabi, naririnig niya ang pagkaluskos ng mga paa sa ilalim ng kanyang kama. Hindi tao, hindi hayop. Teresita. Mahinang bulong, kinakabahan. Sino yan? Lumabas ka! Lumabas siya ng bahay, dalang lamparang kumikislap sa hangin. Sa dulo ng bakuran, may nakita siyang manok na patay, nilalanggam. Ngunit ang sugat nito, hindi kagat ng aso o pusa. Parang pinilas ng kuko ng tao. Mang Kanor, lumitaw sa tabi. Paos, malamig. Unang kagat, hindi mo na kayang takasan, iha. Teresita, napapaatras. Hindi ako ang pumatay diyan. Mang Kanor, ikaw ang pintuan. Hindi mo kailangan kumagat. Ang gutom, lumalabas sa gabi, humahanap ng bibiktimahin. Hanggat may laman loob sa banga, may lalabas at lalabas. Biglang naputol ang usapan. Mula sa kabilang bahay,
Sigaw ng isang buntis ang bumalot sa katahimikan. Buntis, umiiyak, mabagsik ang boses. Aray ko, ang tiyan ko, may humihila sa anak ko. Sumugod ang mga tao, hawak ang gasera, dasal sa labi. Ang buntis, basang-basa ng pawis, tila may pumipiga sa kanyang tiyan mula sa loob. Matandang babae, pasigaw, desperado. Aswang to, may aswang na sumisipsip. Mangkanor, mababa ang tinig, tumitig kay Teresita. Tignan mo ang mga mata niya, iha. Sino ang unang hinahanap nila? Isa-isang bumaling ang mga mata sa kanya. Ang mga nanay na may bit-bit na sanggol, dumikit sa dingding. Ang mga bata, umiwas ng tingin. Buntis, nakahawak sa tiyan, halos magmamakaawa. Pahingal. Ikaw ba ang aswang? Teresita, iligtas mo anak ko, kung hindi ikaw ang may gawa nito. Teresita, nanginginig, galit at takot ang tinig. Hindi ako. Ngunit sa mismong tabi niya bumukas ang lumang pinto ng silong, at mula roon lumabas ang malamig na hangin na amoy dugo at nabubulok na laman. Bulong, malapit sa taingan niya, mabagsik. Ikaw ang pintuan, tikman mo. Sa isang kisap mata, nakita niya ang aninong dumaan sa likod ng buntis. Isang nilalang na kalahating tao, kalahating itim na hayop. Ngunit sa mga mata nito, mukha ni Teresita ang nakikita niya. Teresita, halos mawalan ng boses. Diyos ko, ako, yun. At sa gabing yon, ang unang pagkagat ay hindi sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin, kundi sa pamamagitan ng kanyang anino. Ang baryo nagsimula ng maghinala at ang banga sa silong unti-unti nang bumubukas. Matapos ang kaguluhan sa buntis, lumayo si Teresita mula sa baryo. Iniwan niya ang bangga sa silong at nagpunta sa pinakaliblib na bahagi ng gubat. Ang pinagmumulan daw ng sumpa ng lahi ng mga aswang sa maligaya. Teresita, mahinang bulong, lutang ang boses. Kung hindi ako aswang, bakit naririnig ko sila? Kung aswang ako, bakit ako natatakot? Sa ilalim ng punong balete sinalubong siya ni Mangkanor, bit-bit ang isang lumang libro na binabalot ng pulang tela. Mangkanor, paos, mabigat, iha. Handa ka na bang marinig ang totoo? Teresita, pilit na nagpapakatatag. Sabihin mo na, hindi ko na kayang magtago sa sarili kong anino. Binuksan ni Mangkanor ang libro, punit-punit na pahina. May mga lumang larawan ng mga nilalang na kalahating tao, kalahating hayop. Mangkanor, matagal nang may aswang sa baryo, bago pa man dumating ang mga Kastila. Sila ang bantay sa pagitan ng buhay at bangkay. Ang lahi nila nagsimula sa isang lalaki na umibig sa diwata ng gubat. Ipinanganak ang lahing kalahating tao, kalahating gutom. Sila ang umiinom ng dugo ng hayop para mabuhay, pero nang dumami ang tao natutunan nilang sumipsip sa laman loob ng kanilang kapwa. Teresita, anong kinalaman ko diyan? Mangkanor, huminga ng malalim. Ang ama mo, si Isidro de la Cruz, siya ang huling hari ng mga aswang sa maligaya. Iniwan kanya sa lola mo para itago ka sa mga nagbabalak buhayin muli ang pugad. Teresita, hihikbi. Kaya pala lahat sila nakatingin sa akin. Ako pala ang pintuan para muling bumalik ang gutom. Mangkanor, ang banga sa silong, nilagyan niya iyon ng laman loob niya bago siya tuluyang naglaho. Doon niya ikinulong ang gutom, pero sa oras na bumalik ka, binuksan mo ang pinto. Mula sa siga, biglang may umalimbukay na usok. Sa gitna nito, parang may hugis ng tao, payat, may pakpak na tila pinunit. Bulong, anak, dugo, laman, ikaw ang susi. Teresita, nanginginig, galit. Hindi ako kagaya nyo. Hindi ako kakain ng laman. Mangkanor, matalim. Kung hindi ikaw, sino? Sa bawat sanggol na mamatay,
Sa bawat hayop na gutay-gutay, ikaw ang pagdududahan. Mas mabuti pa, tanggapin mo na. Kung gusto mong labanan ang gutom, kailangan mong malaman ang ugat. Sa gabing iyon, habang ang apoy ay umiindak sa ilalim ng balete, ipinangako ni Teresita sa sarili. Hindi siya magiging hari ng mga aswang. Ngunit sa baryo na bulong ng takot. Sino ang maniniwala na hindi siya ang gutom na magpapakain muli sa pugad? Matapos malaman ang lihim ng kanyang dugo, nilisan ni Teresita ang baryo at lumusong sa pinakagitnang bahagi ng kagubatan, ang pugad ng balete. Sinasabing naroon ang mga bantay, mga nilalang na dating tao, isinumpang magbantay sa gutom ng aswang. Teresita, mahinang bulong. Hindi ako magpapakain, hindi ako pintuan. Kailangan ko silang makita kung totoo nga ba na may nagbabantay. Sa ilalim ng matandang balete, nakita niya ang mga bakas, hindi paan ng tao, hindi rin hayop. May mga balahibo, pati mga tinik na parang kaliskis. Teresita, napalingon, kinakabahan. Sino yan? Lumabas ka. Bantay ang buwatruan, malalim, garalgal na boses. Hindi ka dapat naririto, tagapagmana. Mula sa anino lumitaw ang isa sa mga bantay. Kalahating taom, ang balat ay parang may balahibo ng paniki, ang matay pula at ang kuko'y mahahaba. Teresita, napaatras. Ikaw ba ang aswang? Bantay, -1. Matigas. Hindi kami aswang, kami ang isinumpang magbantay upang huwag muling lumaya ang lahi mo. Lumapit pa ang dalawa pang bantay, isa'y babae na may buhok na parang ugat ng punong kahoy, ang isa na may parang taong ahas ang balat. Bantay 2. Anak ka ng hari ng gutom. Sa dugo mo, muling magigising ang pugad, kaya narito kami para kitilin ka kung pipiliin mong magpakain. Teresita, sumigaw. Hindi ako papayag. Hindi ako kakain ng tao. Bantay 3. Hindi mo na kailangan kumagat. Sapat na ang dugo mo kung patuloy kang mabubuhay dito. Pinalibutan nila si Teresita. Sa gitna ng apoy, binuksan ng babaeng bantay ang palad nito. Lumabas ang lumang buto na tila nanggaling sa pinakamatandang aswang. Bantay 2. Ito ang buto ng iyong ninuno, Isidro de la Cruz. Naghahati ito ng 200. Isa, yakapin mo ang pugad, at kami ang papatay sa'yo. 2, isara mo ang pugad, at isakripisyo mo ang laman mo para tuluyang mamatay ang gutom. Teresita, napatingin sa apoy, huminga ng malalim. Ano ang kailangan kong gawin para tapusin ito? Bantay 1. Hanapin mo ang pusod ng balete, ang pinakalumang sanga. Doon mo ilibing ang banga, ngunit babala, hindi lahat ng aswang papayag. Sasalubungin kanila dahil ang pugad ay gutom na. Iniwan ang mga bantay. Si Teresita sa gitna ng apoy at dilim. Alam niyang wala na siyang babalikan kung hindi niya ito tatapusin. Sa kanyang palad, naroon ang buto ng pinagmulan ng lahat. At sa kanyang dibdib, naroon ang gutom na pilit niyang sinusupil. Hawak ni Teresita ang buto ng kanyang ninuno habang binabagtas ang pusod ng gubat. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinakaugat ng balete, may mga matang bumungad sa dilim, mga matang pula na nakatingin ng gutom at matalim. 3 nilalang ang lumitaw mula sa sanga ng balete, kalahating tao, kalahating nilalang na lumulutang na parang ulap ng usok. Unang nilalang. Apo ka namin, Teresita. Bakit mo isasara ang pugad na bumubuhay sa atin? Pangalawang nilalang. Kilala mo ba ang sarap ng paglipad? Gusto mo bang malaman kung paano hatiin ang laman para maging ganap na aswang? Lumapit ang babae. Itinuro niya ang ilalim ng dibdib niya kung saan naghiwalay ang balat. Bumuklat ito na parang talukap ng bulaklak at sa loob ay kitang-kita ang makintab na laman. Pangalawang nilalang. Mahinhin, nakakaakit. Ito ang hiwaga ng lahi mo,
ang paghihiwalay ng laman at tiyan. Kapag iniwan mo ang katawan sa lupa, lumilipad ang gutom mo. Walang makakapigil. Teresita, nanginginig, napapaatras. Hindi ko yan gagawin. Hindi ako lalapag sa bubong ng mga walang laban. Unang nilalang. Pero laman ang kabayaran ng dugo. Tingnan mo. Sa isang iglap, itinuro ng isa ang isang kambing na tahimik na natutulog sa likod ng balete. Lumipad ang nilalang, ang kalahating katawan niya'y kumalat na parang usok. At sa isang iglap, tinuklap ang laman ng hayop. Pangatlong nilalang. Paos, mababa. Ganyan ang kapangyarihan na isasara mo, Teresita. Kapag ibinaon mo ang banga sa pusod ng balete, mamamatay ang lahat ng kagaya namin. Kami ang bantay mo. Kami ang lahi mo. Pipiliin mo ba ang tao na isinumpa ka o ang dugo mong gutom? Muling bumalik ang mga nilalang sa sanga. Nakalutang. Ang mga kalahating katawan nila'y kumakapit lang sa ugat ng balete. Sa ilalim ng kanilang mga talampakan, tumutulo ang itim na dugo. Teresita, napaluhod, umiiyak. Lola, Ama, kung naririnig niyo ako, paano ko papatayin ang gutom na ako mismo ang pintuan? Ang banga sa kanyang likuran ay tila umaapaw sa amoy ng dugo. Ramdam niyang tumitibok ito, para bang may pusong hindi patay. At sa ilalim ng balat niya, naramdaman niya ang hapdi, ang katawan niya. Gustong maghati. Sa gabing yon, alam ni Teresita, bago niya mailibing ang banga, kailangan niya munang lampasan ang sarili niyang gutom at ang lahi niyang handang kainin siya kung hindi siya kakain para sa kanila. Gabi ng kabilugan ng buwan. Hawak ni Teresita ang banga, mabigat na parang pinagsama-samang laman loob at kaluluwa ng kanyang lahi. Sa harap niya, ang pusod ng balete, hukay, na napapalibutan ng ugat na mistulang galamay ng halimaw. Teresita, humihingal. Hanggang dito na lang kayo. Hindi ko hahayaang kainin niyo ang lahat. Sa paligid, unti-unting sumulpot ang mga anino, mga aswang na pumulupot sa sanga ng balete. Ang kalahating katawan nila ay lumulutang, nakabuka ang pakpak na parang itim na telang humaharang sa liwanag ng buwan. Unang aswang, mabagsik. Kapag inilibing mo ang banga, Teresita, mamamatay tayo, pati ikaw. Teresita, mas pipiliin ko ng mamatay kasama kayo kaysa mabuhay na kumakain ng laman. Lumapit ang pinakamatandang aswang. Ang mukha nito'y tila pinaghahalo, ang tao at bangkay, ang balat, singputi ng amag, ang mga mata, hukay na pula. Pinakamatandang aswang, mahinang tinig. Ako ang nauna, ako ang ugat, kahit sino pang ipalit mo sa akin, babalik at babalik ang gutom. Teresita, huminga ng malalim. Kung ikaw ang ugat, putulin na kita. Ibinaba niya ang banga sa mismong gitna ng pusod ng balete. Ang lupa, gumapang na parang may buhay. Ang mga ugat, bumalot sa banga. Ngunit bigla itong kumislot, parang ayaw magpalibing. Pinakamatandang aswang, umungol, galit. Hindi mo kayang kalabanin ang sarili mong dugo. Biglang humati ang katawan ni Teresita. Parang automatikong bumuka ang kanyang baywang, kagaya ng mga aswang na nakita niya. Ang kalahating katawan niya, pilit na bumabangon, sinusubukang iagaw ang banga mula sa hukay. Teresita, kalahating katawan, bumubulong. Tikman mo. Teresita, hindi na. Hindi kita hahayaang magutos sa akin. Sa huling lakas, niyakap ni Teresita ang sariling kalahati. Pinilit niyang ibalik ito sa kanyang katawan. Ang banga, itinulak niya ng malalim sa hukay. Mula sa ilalim ng balete, narinig niya ang mga huling sigaw ng mga aswang. Ang mga anino'y biglang bumagsak mula sa sanga, nagiging abo sa lupa. Pinakamatandang aswang. Ikaw ang pintuan, at ikaw rin ang mitsa, ang hukay,
ay tuluyang sumara, ang ugat, nilamon ng banga, ang gutom na bumubulong sa likod ng kanyang batok ay unti-unting nawala. Kapalit nito, ang lamig na parang mabubunot ang kaluluwa niya sa sariling katawan. Teresita, hihikbi, humihingal. Tapos na kayo. Sa unang pagkakataon, wala nang bumulong kay Teresita, ngunit alam niyang wala nang babalikan. Ang baryo na nagbintang sa kanya at ang lahing pinagmulan niya ay parehong ililibing sa lupa ng Balete. Isang buwan ang lumipas matapos mailibing ni Teresita ang banga sa pusod ng Balete. Ang baryo ng Maligaya unti-unting bumalik sa katahimikan. Wala nang manok na nawawala. Wala nang buntis na nagising na parang hinila ang anak mula sa sinapupunan. Ngunit ang pangalan ni Teresita na natiling bulong sa bawat dulo ng bahay. May nagsabing nakita siyang pumasok muli sa baryo, nakatayo sa labas ng bakod. Pinagmamasdan ang mga taong dati kinatatakutan siya. Matandang babae. Patawarin mo kami, Teresita. Kung naririnig mo kami, patawarin mo kami. Ngunit ang mga bulong ay nauwi na lang sa hamog ng madaling araw. Walang nakakaalam kung saan na siya nagtungo. Ang ilan sinasabing tuluyan siyang isinama ng Balete upang siya na ang maging bantay ng pugad na inilibing niya. Ang mga batang bagong isinilang, wala nang maririnig na kwento ng aswang na pumapailan lang at kumakain ng laman. Ngunit sa tuwing hahampas ang malakas na hangin mula sa gubat, maririnig pa rin ang alingaw-ngaw ng isang tinig ng babaeng minsang naging pintuan ng gutom at ngayon ay bantay ng katahimikan. Bulong, tahimik na kayo, tahimik na ako. Ang pugad ng gutom ay tuluyan ng nakalibing, ngunit ang alaala ni Teresita at ng lahi ng aswang mananatili sa kwento ng bawat gabi. Kung may kwento ka ng sariling lagim, i-share mo sa comments. Mag-subscribe para sa mas marami pang kilabot na kwento.